my beloved Boss Mike Cervera. Pangulong Bongbong Marcos. Eto na mga kababayan ko ha. Ibang klase at tapang atao si Manong Bongbong. Oo, eto na ho. O, pasok. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Pero banat ni Vice President Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Kita nyo mga kababayan ko, ang tibay ng mukha, ano? Parang etong si Secretary Dizon, no? Makapal din ang mukha nito. Di ba, no? Mga kababayan ko, ayan, no? Paano yan, no? Pakinggan nyo ulit. Eto na. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control scandal. Bakit? Pero banat ni Vice President Sara Duterte, Ano? dapat ipakulong ng Pangulo ang kanyang sarili. Kita nyo mga kababayan, kapal ng mukha ni Buday, ano? Siya pa talaga may gana na sabihin na ipakulong yung sarili ni Manong Bongbong. Samantalang si Manong Bongbong trabaho ng trabaho yun. Di ba? Oh, ano ang issue ninyo? Pumirma. Doon saan? Siyempre mga kababayan, iniisip no sa dami ng mga tauhan, di ba? Sa kapal ng mga pipirmahan para magkaroon na ng budget, yung ating mga kababayan, yung mga popondohan, yung mga proyekto, at marami pang iba, pampasweldo sa mga government official, ha? Kailangan pirmahan na agad-agaran ni Pangulong Bongbong yun. Tatanga-tanga lang tong si Sara eh. Ngayon, eto naman si Sara, kailangan daw isama. Bakit? Anong ebidensya mo? Na kailanman nagnakaw si Manong Bongbong namin, ha? Ng kwarta katulad mo. Anong ebidensya ni Sara Duterte? Oo. Na yung muka, mga kababayan, na pinaritoke, bumabalik na sa dati. Anong karapatan mo na sabihin na ipakulong niya yung sarili niya samantalang dapat ikaw ang gumawa niyan? Huling-huli ka na sa pamamagitan ng mga pangalang pinagagamit mo para makapagnakaw ka ng pera. Di ba dapat sabihin mo sa sarili mo yan, kailangan ipakulong ko na yung sarili ko kasama ng ipapakulong ni Pangulong Bongbong. Ganon! Yun ang sabihin mo. Dapat sabihin mo, ipapakulong ko na rin po yung aking sarili. Nakakahiya naman sa mga makukulong na mga nabuking na nagnakaw. Ako rin buking na buking na eh. Diba? Oo. Bakit hindi mo pa ipakulong yung sarili mo? Pakulong mo na yung sarili mo. Pero sana, bago ka magpakulong ng sarili, o gusto mo naman sa kulungan na lang kayo magdebate ni Atty. Claire, sanay yun pumunta sa kulungan eh. Sino? Si Atty. Claire, ano? Pakulong mo yung sarili mo, Buday. Darating si Atty. Claire, ikasa na natin. Ha? Ikasa na natin yung ating debate. Wala nang mga tao sa paligid. Hayaan mo na yung preso kung sino ang magpasya, kung sino panalo. Di ba? Ganun lang yun. Sanay yun eh, si Atty. Claire pumunta ng presuhan. Kasi nung araw, pumupunta ng presinto yon para palabasin yung kanyang mga kliyenteng mga inakusahan ng kung ano-anong krimen. Diba? Ganun. Diyan na lang sa kulungan kayo, Sara. Debate daw kayo ni Atty. Claire, pasok. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Nakaw! Ako'y naniniwala dyan. Si Pangulo nga, mga kababayan, kahit hindi nagsasalita, may nakukulong eh. Tandaan nyo yan. Si Pangulong Bongbong, kahit hindi magsalita, may nakukulong. Nakulong si Kibuloy, nakulong si Digong. Ngayon, nagtatago na yung kalbong senador na si Bato. Ngayon pa na nagsalita ito, hindi nyo paniniwalaan, ewan ko na lang sa inyo. Diba? Si Pangulong Bongbong, mga kababayan, ngayon lang to magsalita ng ganito, na may mapakukulong. Noong unang araw, hindi nagsasalita ito kung may makukulong hindi, pero maraming nakukulong.
Ngayon, tandaan nyo. Eto ngayon, nagsalita na may makukulong. Nako, marami kayo. Sino-sino yan? Alam nyo na kung sino-sino, mga kababayan ko. Oo, walang sisinuhin. Si Manong Bongbong. Tuloy. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanomaliang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, Ay. ito, mga walang hiyang ito, Ay, nako! Yung mga sangkot daw yan, itong mga tao na ito, itong mga walang yang to. Mga kababayan, si Pangulo hindi nagsasalita ng mga ganyang termino. Gamit-gamit ng mga ganyan, yung mga DDS na bobo. Pero ngayon, isang matalinong Pangulo, nagbibigkas nito. Ha? Mga etong mga ano daw, pakiulit, Pangulo, para manggaling sa'yo. dyan. Ito, mga walang hiyang ito, Kita nyo, mga walang hiya daw kayo. Tuloy mo, Pangulo. sa nagnanakaw ng pera ng bayan, Nako, yung mga magnanakaw daw dyan. Oo, sapul na sapul kayo. Para kayong tinarget, ng pang-barbecue. Tuhog kayo lahat, sama-sama. Oo, iihawin na lang ang peg nyo. Ganon ang ginawa sa inyo ni Pangulo. Para bang, tinuhog kayo lahat ng, pang-barbecue na stick, ano? tapos na ang maliligaya ninyong araw. Nakaw! Grabe yan. Sabi ni Pangulo, tapos na ang maliligaya niyong araw. Oo. Wala na kayong beng-bang. Ano nang gagawin nyo ngayon sa marami nyong kwarta, aber? Marami nga kayong kwarta pero nakahawla naman kayo. Ano mangyayari sa inyo? Sa hawla gagastusin ang limpak-limpak na salapi para maging maging hari-hari. Hanggang kulungan magiging hari-hari kayo. Grabe, no, mga kababayan, no? Antindi ng mga banat ni Pangulo rito. Ang maliligaya ninyong araw, Nakaw. hahabulin na namin kayo. Ala kayo! Hahabulin namin kayo, sabi ni Manong Bongbong, Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng Nako. 37 individual. Naku, grabe, ang dami kakasuhan ng ICI sa ombudsman. 337 lawmakers, ex-DPWH officials, at mga contractors. Lawmakers, mga kababayan, sino ilan kaya sila? Kasama ba dyan yung mga iniisip nyo kung sino ang dapat na mauna? Kasama ba dyan yung tatlo na hindi pa nababanggit ng ICI? Hala ka, mga kababayan ko. Antindi, no? Sa panahon lang ni Manong Bongbong nangyayari yung may ganito. May mananagot sa kawalangyaan na ginawa nila sa ating mga buwis, mga pera na pinag-ambagan. Mga walangyang mga nagnakaw, mga kababayan, sa mga moro-moro, guni-guning mga proyekto tulad ng flood control sa Bulacan. Kung saan di umano'y kumikbak pa si Jinggoy Estrada, sama nyo na si Alive Alive, walang iba. Sino pa? Di si Joel Villanueva. Diba? Mga kababayan ko, kakapal ng mga mukha. Milyon-milyon kung sila ay mangamkam, magnakaw. May 300 million, billion, 150 million. Mga kababayan ko, yung 150 million, marami nang matitira si Joel Villanueva noon. Diba? 150 million, mga kababayan, kung sakasakali. Na ito ay gagayahin si Pulong Duterte na nambubuking ng mga babae. Magkano yung pinakamahal? Aber? Yung mga nakikita nyo sa social media, mga kababayan, nakakala nyo matitino, ay nako, yung mga picture walang kasama,
Yan yung trip nila na binubooking. Itanong nyo pa kay Pulong Duterte. Diba? 150 million mga kababayan. Pod-pod na yung si Junjun mo no. Diba? Diba, Leonora Brown? Pod-pod na. 150 million mga kababayan ko. 150 million. Sa buong buhay mo, oo. Hanggat kaya mo. Abay, safe na. Yung bang-bang mo, hindi ka na mababakante noon. Diba? Booking or puking, parehas na rin yun. Diba? Dugo na lalabas doon. Ewan ko nga ba itong mga ito. Kaya siguro si Joel Villanueva, mga kababayan, no? Mabilis pumuti yung buhok, ano? Eto na. Mga kababayan, sino-sino? Ilang ang ilang mambabatas, kontratista, hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Hindi pa raw kabilang tong idol nyo. Mukhang mga kababayan, siniswerte to. Busy yata sa pagpapapogi, ano? Pero alam nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, walang forever sa mundo. Diba? Walang forever yan, tandaan nyo, ha? Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. Correct. Walang ebidensya kay Martin. Mahina. Wala pala kayong ebidensya tapos dinadamay nyo. Diba, no? Wag. Wag nyong idadamay kung wala naman kayong ebidensya. Kung puro haka-haka lang ang inyong daladala, kalimutan nyo na siya. Ay, nako. Kalimutan nyo na. Pumayat na, Pumayat na si Ninong Leonora Brown. Ninong. Ninong natin yan. Ay, grabe, Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Correct! Yan talaga. Kung may lalabas daw, sabi ni Manong, na mga dapat niyang sagutin, na mga aligasyon sa kanya, dapat mo sagutin yun. Pero kung sa ngayon, wala pa hong matibay na ebidensya na magtuturo na sangkot talaga si Ninong Martin. Hanggat ang Ninong Martin ay wala kayong maibibigay na matibay na ebidensya, wala. Wala. Kani Manong. Diba? Alangan naman nakasuhan nyo lang basta-basta. Diba? Sabi nga ni Manong sabi kay Ninong, wala naman kayong matibay na ebidensya na makakapag-turo na may ginawang kasalanan. Sangkot. Etong si Martin sa mga manuwalyang flood control. Diba? Ano yun? Hindi naman pwede yung tinuro lang nung hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita uli. Sino? Si Gutesa. Sabi nga ni Bato, yan ang marriage. Yan ang marriage. Isip-isip naman ni Gutesa kay Bato, ito ang kalbo. Yun nasa na yung Marines? Akala ko ba matapang yun? Bakit ngayon hindi magpakita, ano? Nag-aabang ako kanina, doon po sa umpisa ng hearing sa Senado, hindi ko makita mga kababayan ko. Wala sa mga nanunumparon, ang nakita ko si Bernardo. Sabi ni Bernardo, ay, damay-damay na to. Idadamay ko na lahat kayo. Dapat ganun. Tuloy, Manong, ano yan? Panagutin ba natin si Martin? So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail. Correct. To make people answer. Katulad ng ginawa kay
Katulad ng ginawa kay Kibuloy. Katulad ng ginawa kay Digong. Yung mga ganong mga banat, yung sigurado na makukulong. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, Ah. merong magpapasko sa kulungan. Nako, Non-bailable itong mga ito naman puro ka lang ganyan Ay! Non-bailable ang mga ito. Oh, at least 40 po. Mapapailan ng kaso ang magpapasko sa kulungan. Huwag kang mag-alala, Bato. May kasama ka ng 3. Ha? Hoy, Bato. Huwag ka nang mag-alala. Kasi magkakaroon ka na ng kasamang 3 pa. Ang problema, ikaw makukulong sa tabi ni Digong. Etong 3, makukulong magkakasama sa Oblo. Oo, na pinagawa ni John Vic Remulla. Di ba? Ay, grabe. O, eto naman si Presko ng Preskon. Alam nyo, eto? Oo, Ningas Kugon. Nakaasa lang ng nakaasa sa sasabihin ni Pangulong Bongbong. Ganon. Wala rin ginawa kundi magpasikat to Ito, at least 40 pong mga napahigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. Nako, Diyos ko po, paano ko pag tumakas? Di ba, no? Paano ngayon mga kababayan pag tumakas pala yung mga sinasabing makukulong ng Pasko dahil ang aga-aga nila, no? Oh, pero sinisigurado ko diyan, di ba? Joel Villanueva, naku, patay na. Paano na ang mga gabi? Walang kabengbang si Abi. Paano na ang mga umaga? Di mo siya makita. Diba, no? Ay, tiyang, no? Di ba yung shobi niya? Wala nang katabi. Oh, paano na Nako, masisiraan ng ulo itong si Joel Villanueva. Sa kakaisip, mga kababayan, kung saan na yung kabebe niya. Kasi mga kababayan, baka isipin, wala ka na naman sa kondo. Saan ka nagpunta? Huwag kang mag-alala, Joel. Baka naghahanap ng kaedad niya. Di ba, no? Ay, Joel Villanueva, wag kang mag-alala pag nakulong ka. Kung sakali mawala si Abi, si Abi ba? Oo. Baka naghahanap ng kaedad niya Di ba, no? Masisiraan ng ulo yun. Oo. Baka mamaya, pagka sinumpong, baka sakalin na lang si Jinggoy. Siguraduhin mo lang sakto yung kamay mo, siguraduhin mong sakto. Kasi puro liig yun. Si Jinggoy, si Jinggoy, di ba? Pag sinakal mo, mga kababayan, yung liig nun, hindi kakasya yung kamay ni Joel Villanueva. Grabe. Ito na. May banat naman si Vice. Ito na. Expert na ho yung mukha ni Sarah. Titigan nyo maigi siya. Ayan mga kababayan ko, 3 na ho yung baba niya. Yung baba ni Sarah, mga kababayan, kabilaan, meron pa sa gitna. Talagang humulas na, mga kababayan, nalaglag na yung pisngi niya. Wala na hong kinakapitang thread. Dapat kasi dyan, mga kababayan, tinitread yan, Hinihila po, dito, yan, papunta rito. Nakatread, ganon. Para may nakahawak sa pisngi niyang bumabagsak na. Di ba? 3 baba ni Sarah. 3. President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Kita nyo, grabe yung mukha mo, Sarah, may merong bilbil na.
Sige, tuloy. Dapat isali si Bongbong. Tignan yung mukha mga kababayan ko. Putik na yan, para ka ng ano para ka ng sidigong Marcos. Kasi siya ang pumirma. Kita nyo ang babaw ng dahilan niya? Ikaw nga, nagnakaw. Ikaw nga, gumawa ng mga peking pangalan. Di dapat ipakulong mo yung sarili mo, kaya magbigti ka na. Diba? Uy, sabihin nyo nga kay Sara, unahin niyang parusahan yung sarili niya. Kakapal ng mga mukha nito. Ng 2025, GAA. Oh. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Dapat ikaw, ladiguhin mo yung sarili mo. Di ba no? Dapat to nilalatigo niya yung sarili niya eh. Aminin na niya. Aminin na niya. Na Ikaw nga, hindi ka umaamin sa kasalanan mo, tapos paaminin mo yung walang kasalanan. Baliw. Baliw ito mga kababayan ko. Pero inyo, paaminin niya yung walang kasalanan, samantalang siya mga kababayan, abay halata na ng taong bayan. Kaya nga yung taong bayan nagwawala na eh. Ano sabi? Sabi rito, boss, pinag-iinalangan ka daw. Daw na ikaw si Podginyo, sabi ni, bobo yan. Sabihin mo, dali Oy, Francis Leo, kung ako, eto, biktimahin mo. Mangusin, Mangusin, eto, biktimahin mo. Nang hindi mo iniisip na ako si Podginyo, ano? Diba? Sorry ka na lang, hindi ako amin. Hindi ako amin. Diba? Yung mga pangit, tabi-tabi mo na. Kasama ka, Francis Leo Mangusin. Bawal mo na sa topic ko yung mga pangit. Eto, gusto mo, sama kita rito. Pinagtsatsagaan ko na nga itsura nito na itapik, Ewan ko sa inyo. Sabihin nyo, kausapin ako. Ano? Pinalayas ka na ba sa bahay nyo? Ano? Norman Mangusin, ano? Bakit? Ako may kagagawan nun, palayasin ka na dyan kasi nasisira na ang kredibilidad ng subdivision dahil sa'yo. Baka isipin ng mga tao, katulad mo lahat yung mga nakatira riyan. Kaya sinabi ko, palayasin nyo na yan. Ayan, tignan mo, pinalayas ka na. Saan ka na ngayon pupulutin? Wala na. Magrenta ka na lang ng ano. Ano re-rentan mo? Wala ka nang ma-flex na sasakyan kasi binawi na ng mga inupahan mo. Di ba? Nagmamalaki pa, gusto pa mga kababayan ko, gusto pa niyang maging bida-bida. Nagpakita ng relo, galing saan? Galing saan relo mo? Siyang galing relo mo? Galing sa Shopee, tanga. Nakikita mo to? Ito, relo ko, isang maleta. Ang relo ko, isang maleta. Nakakala mo. Kung pangalit ito, naka-display, naka-display pa, Pag nakita ni Norman Mangusin to, maglalaway to, Yan, Ako, dami, Kita mo to? Kita mo? Philip Patek yan. 10, Philip Patek to. Diba? Marami. Mas na natin pakita. Order tayo. Hoy! Philip Patek, hindi mo alam yung tatak na yun. Kasi Rolex lang yung alam mo. Kasi nga, ignorante ka eh. Pagka nakita mo yung mga relo ko, sasabihin mo, baka putik na yan, kay Mike Cervenera lahat ng mga ginto ko. Baka sabihin, mga kababayan, nakita mo yon, ayun, yun. Yan. Yan, dalawa na yan. Puro relo, alaman yan. Kapag nakita mo yung isang maleta, sabihin mga kababayan ni Norman Mangusin
Putik na yan, nasa kanya na ho, napunta na kay Mike Cervera, yung aking mana. Panaginip ko lang yun, unggoy ka, scammer ka. Mga kababayan, wala na akong naniniwala dyan. Kaya nga, wala na akong ganang patulan yan eh. Putik na yan. Tignan nyo yung mukha, mga kababayan ko. Ha? Tignan nyo yung mukha, parang mukha niya. Pumuti na lang si Sara, mga kababayan, konti na lang, magkamukha sila. Sa totoo lang, hindi naman nalalayo. Ha? Yung mukha ni Mangusin sa mukha ng tatay ni Sara. Di ba? Oh. Ano, Sara? Tuloy na natin. Hayaan nyo na si Mangusin, mga kababayan. Sa squatter area na yan titira. Op! Baka sabihin nyo, mga kababayan, hindi wala pong discrimination. Oo. Dahil nga wala ng bahay, mag-i-squat na lang. Yun po yung ibig ko sabihin, yun po yung ibig ko sabihin. Di ba wala kang bahay, wala kang ari-arian, wala ka ng kotse. Puro scam yung ginawa mo, yung mga bobo tanga na naniniwala sa kanya, ngayon nagsisisi na. 2020 ko pa sinasabi sa inyo, mandurugas, mambubudol, scammer, si Norman Mangusin, hindi kayo naniniwala. Anli ang katangahan nyo. Hindi ako anli para magpaliwanag sa inyo. Diba? Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Di para kayo ngayong mga tikbala. Para kayo ngayong mga babaeng nabuntisan ng tikbalang. Ulitin mo, Boss Mike. Ulitin mo. Para kayo tuloy mga babaeng nabuntisan ng isang tikbalang na hahabol-habol. Ano yung hinahabol, Boss Mike? Nabengbang ba sila? Hindi. Nakuha yung mga kayamanan nila. Diba? Naubos ang mga pera. Yan. Di ba naman mga tangat, mga bobo yan? 2020 pa namin pinapaliwanag, sinasabi, scammer yung pangit na yan. Ayaw naman naniwala na Marcos. May Marcos bang ganyang itsura? Maaari siguro. Baka magkahawig sila ni Amy. Pero malayo kay Manong Bongbong, ha? Tama? Malayo kay Manong Bongbong. Tuloy. Ano talaga? Meron siya pagkukulang. Hindi nilang maliit na pagkukulang, ha? Malaking pagkukulang. Naknang pating nagsalita yung perfecto. Malaki daw ang pagkukulang. Anong gusto mong gawin ni Manong? Halos yung buong oras niya, pagtatrabaho ginagawa nun. Ikaw, anong ginawa mo, Aber? Kaya kayo, mga DDs, isipin nyo maigi. Ano ang nagawa na netong si Sara Duterte nyo? Yan ang tanungin nyo muna sa mga utak nyo. Parang kayo ay nabudol din ni Norman Mangusin noon. Pero karamihan mga kababayan ng mga naniniwala kay Sara Duterte, fans ni Mangusin. Dahil nga mga sinto-sinto, uto-uto, mga mangmang, mga bobo, madaling mapaniwala, ayan, yung fans ni Mangusin, taga-suporta ni Sara Duterte. Ganong kahihina ang ulo, mga kababayan ko. Yan, naku, grabe naman. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.